Kasabay naman ang pagdami ng mga gumagamit ng mga motorsiklo at bisikleta sa kalsada bilang transportasyon, mas pinaigting pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang proteksyon sa kanila sa bawat kalsada sa Metro Manila. Si Jap Regala live mula sa Quezon City. Greg, pagsusulong ng karapatan ng bawat motorista at mga siklista sa kalsada. Yan ang ipinahayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III noong Sabado. Ito'y kasunod ng mungkahi ng ilan na alisin na ang bike lane sa ilang bahagi ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, partikular na sa EDSA. Sa ginanap na Saturday News Forum, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na bagamat may pag-aaral hinggil sa pagpapalawak ng kalsada, may mga batas na sumasakop sa pagpoprotekta sa mga siklista. May mga batas na nagpoprotect kasi ng bike lane, nagmamandate ng bike lane, may mga sustainable development goals tayo na kinukumply at ginagamit natin na standards. So, those things are really being considered in the discussion for the use or the allocation of the roads. No? So, ito ang bottom line dyan. We want to be more equitable and make sure that all road users are given their equitable space on the use of the road. Ayon pa kay General Manager Torre, patuloy ang diskusyon ng MMDA sa pagtatanggal o pagpapanatili ng bike lane sa kahabaan ng EDSA at kung nayutilize ito ng tama. May ilang bahagi na anya ng Quezon Avenue ang nabawasan na ng bike lane at malalaman din anya kung makaaapekto ito sa daloy ng trapiko sa lugar. Samantala, dahil sa mga pag-ulan dulot ng habagat, ayon kay Torre ay tinutulak ng MMDA ang pagkakaroon ng designated motorcycle laybys sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ito'y para maiwasan ang pag-iipon ng mga motorista sa ilang bahagi ng kalsada na sumisilong sa ulan, dahilan para magbara at bumigat ang trapiko. One of the things that we are now doing are making sure that merong mga layover sa ilalim ng mga flyover. Ginagamit namin ngayon yan na ito, nakalagay na talaga, this is properly designated na pag ulan, dito kayo magsilong. Maintindihan naman natin ang ating mga motorista, ang ating mga gumagamit ng motorsiklo at ang ating mga nagbibisikleta na siyempre, challenging naman talaga ang kanilang situation pag umulan dahil basa talaga sila, wala silang protection gaya ng mga naka-enclosed vehicles. No? So, nagdi-designate tayo ng mga laybys, kasama na pati ang ating mga waiting shed at yan ay properly na natin, binibigyan na natin talaga ng space. Hinihikayat din ni Torre ang mga private entities na magpasilong sa mga motorista tuwing umuulan para makatulong sa mga kapwa motorista. Greg, hinihikayat naman ng MMDA ang mga motorista na gamitin ang mga designated motorcycle lay-by kapag bumubuhos ang ulan para sa kanilang kaligtasan. Mula rito sa Quezon City para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, 13 sa tanghali ng Congress TV.